Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, September 6, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Patong-patong ang kaso, pero alis go, todo ngiti pa kasama ang mga opisyal at NBI agents. NBI Director, nagsorry. Go, bakit i-detain sa PNP Custodial Facility sa halip na sa Senado? Produktong petrolyo, may malakihang bawas presyo next week. Pinoy para swimmer Angel Otom at para javelin thrower Sandy Asusano may chance pang mag-uwi ng medalya mula sa Paris Paralympics. What's up, my love people? At sa showbiz, it's a Showtime contestant. Kaloka-like raw ng NBA superstar. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nabahira ng kontrobersiya ang pagpapauwi kay ex-mayor Alice Go alias Go Haping nang bumandera ang mga picture na todong ngiti. Kasama pa ang government officials at mga tauhan ng NBI. Kaya naman, nagsorry na ang direktor ng NBI matapos umani ng sangkatutak na batikos mula sa publiko. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Eksaktong 1:10 ng madaling araw ng Biyernes, lumapag ang chartered plane ni na Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at National Police Chief Francisco Marbil kasama ang dating mayor na si Alice Guo mula Indonesia. Nakaputing stripe na damit ang kontrobersyal na ex-mayor na kilala rin bilang Chinese national na si Go Haping. Isinagawa ang medical check-up, pagkuha ng mugshot at paghahain ng warrant of arrest. Ikaw ay aming inaaresto. Pero nang muling humarap sa media, naka-face mask na si Guo, suot ang CIDG detainee shirt at nakaposas, pero tinatakpan ito ng kanyang jacket. Ayon kay Guo, may banta umano sa kanyang buhay kaya siya nagtago sa ibang bansa. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Pero sa kabila ng pangamba sa umano'y death threat, ito ang tumambad na larawang kasama sina Abalos at Marbil. Todong ngiti si Guo sa kabila ng patong-patong na kaso ng money laundering, graft, human trafficking at contempt. Inulan ito ng batikos mula sa netizens. Ito ang paliwanag ng hepe ng pulisya. I don't know kung sino kumuha ng picture but it's more of na ano talaga. Natutuwa siya talagang iba yung first time niya makita yung secretary natin and me na they feel so comfortable. Pero maging mga tauhan ng National Bureau of Investigation nagawa pang magpag-group pic kasama si Guo, bagay na kinastigo ni Senador Risa Hontiveros. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagkaaresto niya. Pagbabayaran niya ang pagsisinungaling niya, ang pagtago at takas at ang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Pahayag naman ni Senador Sherwin Gatchalian, hindi magandang nakabandera ang social media post ng law enforcers kasama ang aniyay kriminal. Komento naman ni Senador Joel Villanueva, napaka-unprofessional ng pagpapapicture kasama ang isang pugante. Kaya naman ang direktor ng NBI nagsorry na sa maling asal ng kanyang mga tauhan. Patawarin nyo kami, pasensya na, hindi dapat ganun. Kaya, they will be reprimanded. And a stern warning na wag nang mauulit yung ganyan kahit na anong ka-excited mo. Ang Pangulong Bongbong Marcos naman, pilit binaliwala ang pangitingit ni Guo sa picture kasama sina Abalos at Marbil. That is part of the new culture now na nagpapakuhalagan ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. We are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. Iginiit naman ni Abalos walang special treatment para sa ex-mayor. Ang mahalagaan niya na accomplish ang misyon na maaresto ang tumakas na ex-mayor. Wala kaming kasiguraduhang makukuha namin siya, inuulit ko.
At ang mabigat noon kung babalik kami rito na hindi namin dala si Alice Go. Katakot-takot ng kritisismo yan. Kapansin-pansin namang walang kamag-anak o abogadong sumalubong kay Guo sa pagbabalik sa Pilipinas, kung saan haharapin niya ngayon ang kamay ng batas. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nakabalik na sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame, Quezon City si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Una siyang ineskorta ng PNP sa kanyang personal appearance sa Capas Tarlac Regional Trial Court kaninang umaga dahil sa warrant of arrest sa kanya na inilabas ng korte kasabay ng kanyang deportation mula Indonesia kahapon. Mula sa Camp Crame, may Balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Barbie, nandito nga tayo ngayon sa loob ng PNP Custodial Facility sa Camp Crame, Quezon City, kung saan ibinalik si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. At itong gate na nasa aking likuran na nakikita nyo ay ang lugar kung saan nakadetain si Alice dahil sa kasong 2 counts of graft and corruption practices na isinampa ng Department of the Interior and Local Government sa Ombudsman. Mapapansin niyo na medyo kalmado pa rin ang sitwasyon dito sa loob ng PNP Custodial Facility. Pero maya-maya lang ay darating na rin o mag-iikot-ikot na rin ang mga PNP security personnel dahil sa banta na sa kanyang buhay o death threat na natatanggap ni Alice Go. Bandang 2:00 ng hapon dumating si Alice Go sakay ng PNP coaster mula sa Capas Tarlac kasama ang kanyang mga escort. Bago yan, sumailalim muna si Go sa medical check-up sa custodial facility kung saan nakadetain rin noon si dating Senador Leila de Lima. Ayon sa Philippine National Police, hiniling ng kampo ni Go sa korte na ibalik siya sa PNP custody na pinagbigyan naman ng hukuman. Giit ni Philippine National Police spokesman Police Colonel Jean Fajardo, kailangang sumunod ang PNP sa arrest warrant na inisyo ng korte. Since na-iserve po sa kanya yung warrant of arrest, the PNP as a matter of procedure is obligated to return the warrant of arrest before the court. Umaasa naman si Senator Risa Hontiveros na sa Senate Custodial Facility sana maidadala si Go para madali sana siyang maipatawag sa Senate inquiry. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Paliwanag ng PNP, magkaiba ang arrest order ng Senado sa arrest warrant ng korte na kailangan nilang sundin. And with due respect sa ating Senadora, yung warrant of arrest issued by our judicial court takes precedence over the arrest warrant or arrest order issued by the Senate. Kaya pagkatapos siyang i-process ng NBI o PNP, kailangan ma-turn over na siya sa OSAA. That was clear from the very start. And that was the commitment of NBI Director Santiago. Nangako naman ang Office of the Senate Sergeant at Arms na tututukan ang desisyon ng korte tungkol sa kaso ni Go. Kung kung mag-post siya ng bail, that's the time we can i-implement ko yung order of arrest given to me. Barbie, nito ngang 6:00 ng gabi ay inaprobahan na ng Capas Tarlac Regional Trial Court ang request ng Senado na padaluhin si Alice Go sa Senate inquiry sa Lunes. Habang wala namang planong magpiyansa ng 180,000 pesos ang kampo ni Go. Hanggang sa kasalukuyan na to ay nananatiling kalmado ang sitwasyon dito sa loob ng PNP Custodial Facility. At yan ang latest mula dito sa Camp Crame, Quezon City. Barbie? Maraming salamat, Ian Maghanoy. Nagbabala naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go na hindi umano makatutulong sa kanya ang paglilihim ng katotohanan sa gitna ng investigasyon ng ilegal na pogo sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi raw matutulungan ng pamahalaan si Go kung patuloy itong hindi makikisa sa ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Hinahanap din ng Pangulo ang mas maayos na mga sagot mula kay Go kumpara sa kanyang mga kasama na sina Cassandra Leong at Sheila Go. Sana maipaliwanag niya kung bakit hindi niya alam at kung paano bilang isang mayor na hindi niya malaman kung ano yung nangyayari doon sa bayan niya na ganyang kalaki na problema. Tapos marami pa siyang kasagutin. Paano siya yumaman ng ganyan? Ba't ang dami-dami niyang pera? Paano siya naging mayor na hindi naman siya kilala ng tiga doon? All of these things.
Sa iba pang balita, nag-inspeksyon sina Senate Justice and Human Rights Committee Chairman Ronald Bato de la Rosa sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para silipin kung may mga paglabag ba ang nagpapatuloy na police operations doon kaugnay ng paghahanap sa puganteng pastor na si Apollo Kibuloy. Sa basement ng Jose Maria College Foundation na diskubri ang mga butas na ayon sa ultrasonic testing ay 1 o 2 araw pa lang nasisimentohan. Ayon sa kampo ng KOJC, posibleng dito nagbutas ang kapulisan. Una nang sinabi ng PNP na posibleng nagtatago si Kibuloy sa isang bunker. Hindi pa rin makita ang dapat makita. Sa paningin tuloy ng mga tao, mukhang may kakulangan sa ating mga pulis. And I wonder if high confidence can compensate for low returns and low morale. Especially if the latter two come allegedly at the expense of our most fundamental human rights. Aabot sa 659 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon sa Department of Agriculture, pinakamatinding na pinsala ang Bicol Region, partikular na sa probinsya ng Camarines Sur, kung saan naabot sa 324 million pesos ang halaga ng napinsala. Pinakamalupit naman na napuruhan ang Palayan, pero tiniyak ng ahensya na sasapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa. Samantala, nagbigay naman na ng tulong ang ahensya sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyo. Ay naglaan na kami immediately ng mahigit sa 200 million. Ito yung ating standby fund para sa ating mga binhi ng palay, mais at gulay. Every time na meron tayong mga ganitong bagyo, kalamidad, ay meron tayong mga nakapreposition na mga binhi at pag-ready na uli yung ating mga magsasaka na magtanim ay ipapamahagi. Matapos ang pananalasa ng bagyong Enteng, isinusulong ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng mga weir para kontrolin ang malawakang pagbaha. Sa isang briefing patungkol sa mga naging pinsala ng bagyong Enteng sa probinsya ng Rizal, kung saan marami ang nasawi, sinabi ng Pangulo na wala siyang nakikitang weir sa Pilipinas. Ang mga weir ay maliliit na harang sa ilog o sapa na kayang kontrolin ang antas ng tubig. Niutos naman ni Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na pag-aralan ng kanyang panukala, lalo't epektibo raw ito sa ilang bahagi ng Europa. A weir is not a dam. Dumadaan yung tubig. But you can control the level of the water by the weir. Kontrolado niya yung tubig. Pagbaha, isasara mo lahat. Mag-aano siya. Pero magre-release ka para hindi mag-overflow, para hindi out of control. And it's everywhere else that I see, I've seen it in many, many, many places. And it seems to be very effective. Para sa ating mga motorista, good news po dahil magkakaroon ng bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa abiso ng Department of Energy, aabot sa 1 peso at 30 centavos ang posibleng maging tapyas sa kada litro ng gasolina. Hanggang 1 peso at 30 centavos din ang bawas sa kada litro ng diesel, habang aabot naman sa 1 peso at 35 centavos ang sa kada litro ng kerosene. Bunsod ang bawas presyo ng paghina ng demand sa produktong petrolyo mula China at Amerika, maging sa plano ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na magdagdag ng supply ng petrolyo pagsapit ng Oktubre. Susunod, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa nitong Hulyo, tumaas. At wheelchair racer Gerald Mangliwan, bigong maiuwi ang medalya para sa Pilipinas, pero huling laban ni para swimmer Angel Otom at para javelin thrower Sandy Asusano, inaabangan na. Abangan na ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Muling umangat ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa nitong Hulyo sa 2.38 million.
Ayon sa PSA, karamihan sa mga naitalang unemployed ay mga bagong graduate ng senior high at kolehiyo na hindi pa nakakahanap ng trabaho. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Nagbalik kolehiyo ang 21-year-old na si Rhea matapos ang pagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food chain. Bilang senior high graduate, pahirapan niya ang paghahanap ng trabahong may malaking pasahod. Mas iba pa rin kasi talaga pag ka ng college, nakapag-aaral, graduate, o kaya kahit second year college, yun, mas okay yung tatanggap nila. Sa pinakabagong labor force report ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Hulyo, tumaas sa 2.38 milyon ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa, katumbas ng 4.7% unemployment rate kumpara sa 1.62 milyon noong Hunyo. Itinuturong dahilan ng PSA ang hindi pag-absorb ng workforce sa bagong graduates ng senior high school at maging sa kolehiyo. May nakita tayo na ang karamihan na nag-contribute, yung nagdagdag doon sa numbers natin sa unemployment ay yun nga galing sa 15 to 24. So ang usual na reading is that pumasok sila sa labor market at of course hindi na-absorb. Kabilang sa top industries na nabawasan ng workforce ay wholesale and retail trade, manufacturing, accommodation and food service at iba pa. Pero tiwalang PSA na darami ulit ang magbubukas ng mga trabaho ngayong papasok na holiday season. Magba-bounce back naman yon usually pag pumapasok na yung bare months at nakikita natin yan in the past years. Sa nabibintong pagkawala ng trabaho ng Pinoy Pogo workers sa ating bansa matapos ipag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbandito, sinabi naman ni Labor Secretary Benvenido Laguesma sa pagdinig ng Senado sa budget nito kahapon na tapos na ang kanilang profiling sa 30,000 na mga apektadong manggagawa. Meron na po kaming ugnayan sa mga IGLs at ang layunin po ma-profile po yung mga manggagawa nila. May handa po namin yung klase ng assistance na pwedeng maipagkaloob ng Department of Labor and Employment. Ayon sa PSA, hindi pa makita sa ngayon kung apektado na ng POGO ban ang trabaho sa gambling and entertainment sector. Pero plano ng Labor Department na mag-alok ng upskilling sa mga posibleng maapektuhan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kinikwestiyon ni Senator Risa Ontiveros ang anyay irregularidad kasunod ng pagpapauwi sa suspected human trafficking mastermind na si Alice Go. Giit ni Ontiveros, dapat ay ang Sandigan Bayan ang may hawak sa graft and corruption charges laban sa mga opisyal ng gobyerno tulad ni ex-Mayor Go. Kaya tanong ng senadora, sadya bang nagsumite ang DILG ng tila watered down o mahinang kaso sa korte para makuha ng PNP ang kustodiya kay Go sa halip na Senado? Agad namang inalmahan ng DILG ang alegasyon. Ayon kay Interior Undersecretary Juan Victor Llamas, nagsumite sila sa ombudsman ng reklamong graft kontra kay Go at ang ombudsman ang nag-endorso ng criminal complaint sa Capiz-Tarlac Regional Trial Court. Nananatili ang banta ng Pogo crime sa bansa. Ito ang paalala ni Senator Sherwin Gatchalian kasunod ng panibagong raid sa Pogo Hub sa Subic, Zambales nitong Miyerkules. Ayon kay Gatchalian, panibagong patunay ito na laganap pa rin ang human trafficking at scamming centers sa bansa. September 4 nang i-raid ng Criminal Investigation and Detection Group ang iligal na Pogo Hub sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Alinsunod sa search warrant na inilabas ng korte. Arestado ang dalawang hinihinalang Chinese citizens sa reklamong human trafficking, habang 18 kapwa Chinese rin ang na-rescue. Formal nang nanumpa si Davao City Mayor Sebastian Duterte para maging miyembro ng partido ng kanyang ama, ang PDP. Itinalaga si Baste Duterte bilang Executive Vice President ng partido. Samantala, idineklara naman ng Korte Suprema na void o walang bisa at unconstitutional ang lease contract ng pamahalaan noong 1978 na kumikilala kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na may-ari ng 57-hectare property sa Paway, Ilocos Norte. Sa desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, ipinunto nito na walang eksklusibong karapatan maging ang Pangulo sa ari-arian ng Estado.
Balik bansa na ang halos 100 na overseas Filipino workers mula sa Lebanon at Kuwait dahil sa patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Sinalubong ng OWA sa NAIA Terminal 3 nitong Huwebes ang 20 mula sa bansang Lebanon at halos 80 Pinoy mula Kuwait kasama ang kanilang mga dependent. Agad namang binigyan ng agarang assistance ang mga umuwing manggagawa. Patuloy naman ang repatriation efforts ng pamahalaan para matulungan ang mga OFW na nais nang makabalik sa Pilipinas. Bigo si wheelchair racer Gerald Mangliwan na makapag-uwi ng medalya para sa Pilipinas. Pero hindi pa tapos ang laban dahil may pag-asa pang makasungkit ng Paralympic medal ang bansa. Yan ay sa huling laban ni para swimmer Angel Autumn at para javelin thrower Sandy Asusano. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Road to finals si para swimmer Angel Autumn matapos mag-third place sa Heat 1 ng Women's 50-meter Butterfly S5 event. Nakapwesto siya sa ikalima sa kabuang ranking sa oras na 46.85 seconds. Susubukan ni Autumn na makuha ang unang medalya ng bansa sa 2024 Paralympics sa finals ng butterfly swimming event ngayong Biyernes 11:59 p.m. Philippine Time. Magandang laban naman ang ibinigay ni wheelchair racer Gerald Mangliwan kahit pabigo siyang makaabante pa sa finals. Sa oras na 19.44 seconds, nagtapos si Mangliwan sa ika-6 na pwesto sa Heat 1 at ika-12 sa kabuang rankings ng men's 100-meter T52 event. Samantala, may isa pang pagkakataon ang Pilipinas. Handa nang magpakitang gilas si para javelin thrower Sandy Asusano, ang huling atleta ng bansa sa Paralympics. Ngayong Sabado, September 7, ganap na alas 4 ng hapon ang laban ni Asusano sa Women's Javelin Throw F54. Kaya naman, Laban Pilipinas! Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa aming pagbabalik, ma-inspire sa kwentong diskarte ng magbabarkada kung saan ang tambayan, ginawang 24/7 kainan. At kaloka-like ni NBA superstar legend LeBron James, dumalaw sa It's Showtime. Naka 3-point shot kaya? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hindi talaga madali ang buhay, lalo na't sa panahon ngayon. Kailangan na ng matalinong diskarte para mabuhay. Kaya naman, isang grupo ng magbabarkada ang nagpatayo ng sariling kainan para tambayan. Paano nga ba ito lumago at nakilala? Ang kwentong diskarte sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Sabi nila, nakakabaliw nga raw ang tumambay lang. Ngunit paano na lamang kung sa isang iglap ang tinatambayan mong lugar, siya na ngayong pinagkukunan mo ng source of income? Paano nangyari? Yan ang kakaibang diskarte ni Jella at ng kanyang mga kaibigan sa pagpapatayo ng 24/7 na kainan dito sa Davao, ang Crazy Bite Co. Naging Crazy Bite Co siya kasi we want to offer to the people the uniqueness, yung kakaiba talaga, and not just the common, no, with the other cafes, with the other restaurant. So out of this world lang talaga, crazy kumbaga. Kwento pa ni Jella, mahilig din daw kasi silang tumambay magbabarkada na madalas inaabutan pa nga ng pagsikat ng araw. Kaya naman naisipan nilang gumawa ng negosyo kung saan pwede ring mag-work plus pwede ring mag-bonding. Naging 24 hours kasi for us, owners, co-owners, yun yung hinahanap namin sa isang restaurant. Doon kasi kami tumatambay. So, personally, yun yung kailangan namin. So, why not we make the Crazy Bite Co as 24 hours para dito na lang kami magtambay, mag-work, tsaka bonding with family and friends. Siyempre, mahirap pigilin ng cravings, lalo na kung ganito kasasarapang choices. Affordable na, yumminess pa.
Instagrammable rin ang lugar para sa mga gustong sumelfie dahil ang Crazy Bite Sky Cafe na ito nasa roof deck, 5th floor ng Monteverde Building sa Davao City. Kaya naman kung gusto mong mag-emote-emote, aba, punta ka lang dito. Busog ka na, may pa-sunrise viewing pa. Tampok ang mga pagkaing heavy gut na siguradong magiging happy ang inyong tummy. Meron din silang coffee at refreshing drinks. Ano naman kaya ang sikreto sa tagumpay ng Crazy Bite Sky Cafe? Teamwork. Kaya naman, tuloy lang ang diskarte. Walang arte-arte. Tara na sa Crazy Bite Sky Cafe. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Sa showbiz, dumalaw sa noontime program na It's Showtime ang kalukalike ng NBA superstar legend LeBron James. Kilalanin si Yannick Embo, ang self-proclaimed LBJ ng Paranaque. Game na nakipagkulitan si King James Kalokalike sa programa at nakipag-basketball pa 1 versus 5 sa naturang impersonation talent show segment. At akalain mo ba, fan din pala ng Bini ang kuya nyo? Mga ka-A to Z, kayo na po ang mag-judge kung kamukha nga ba niya ang original Olympic MVP. What's up, my love people? Oh, di nyo kaya! Nagsalamin si Lebron! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan na ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa tanyag na Greek philosopher na si Plato. Ayon sa kanya, ang pinakamasahol na uri ng kawalan ng katarungan ay yaong nagpapanggap na hustisya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Have a safe weekend.